Happy Lord's Day, mga bata na anak ng Diyos! Ready na ba kayo na magbigay ng papuri at sambahin ang ating Panginoon? Amen! Kung ganon, let's sing, thank you God! Ready, sing! Hallelujah! Thank you God for the beautiful world, for the sun and the blue sky, for the birds and the fish, and the flowers and the trees, and the little butterfly.
Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Kasi napapagod kami, Lord. Lord, ikaw yung Panginoon ng mga bata, Panginoon. Nabago po kami ng mga sinunod na nasa Lord. Maraming salamat po, Lord, sa mga batang tumunod, Lord. Lord, ikaw niyo po, Panginoon. Sa Pastor Freddy, Lord, na siya magpumahangin, Lord. Naway, Panginoon, alisin niyo po, Lord, Panginoon, ang mga distraction, Panginoon, sa mga batang manonood, Lord. Maraming salamat po, Lord. Sa mga pagkutong kami ito. In Jesus' name we pray. Amen. Are you ready para makinig ng salita ng Diyos? Kaya ganun palayasin natin si Satan para hindi siya mag-istorbo sa ating pakikinig. Ready, go! Satan! Umayos ka! In Jesus' name! Amen! Sigaw nga natin ng sabay-sabay ng ako, anak ng Diyos. Ready, go! Ako! Anak ng Diyos! Mga bata na anak ng Diyos, ang ating mensahe na mapapakinggan ngayon ay ang pamagat na The Day of Savior's Birth. At ito ay mababasa natin sa Bible sa Luke chapter 2 verse 1 hanggang verse 20. Na ang ating memory verse ngayon ay sa John chapter 3 verse 16. At sabi doon sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Mga bata na anak ng Diyos, alam niyo ba kung bakit may Pasko? Dahil ipapanganak ang tagapagligtas natin, dahil ang lahat ng tao sa mundong ito na mayroong kasalanan na naman na kay Adan kay Eva ay mapupunta lahat sila sa impyerno. Yun ang dahilan kung bakit kailangan na isilang ang ating tagapagligtas. At sino nga ba yung ating tagapagligtas na sinasabi sa John 3:16 na kailangan nating sumampalataya sa Kanya sapagkat Siya yung nag-iisang bugtong na anak ng Diyos. Ang sabi doon sa Biblia, noong araw na si Maria ay nanagnanalangin sa ating Panginoon, lumitaw ang isang nagniningning na anghel ng Diyos na si Anghel Gabriel. At tinupad ng Diyos ang pangako niya sa mga anak ng Diyos gaya ni Maria. Nang sabi ni Anghel Gabriel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ang pinili ng Diyos sa lahat ng mga babae na isisilang ang Kristo, na siya ay tatawaging tagapagligtas. Kaya itong si Maria, tuwang-tuwa siya na malaman niyang siya lamang ang piniling babae na ipapanganak ang isang sanggol ng pangalan niya ay Jesus Christ, na siyang magiging tagapagligtas sa mga gawa ni Satan, sa ating mga kasalanan, dahil ang lahat ng mga tao na may kasalanan na hawak ni Satan ay pupunta sila sa impyerno. Kaya naman, si Maria ay tuwang-tuwa. Pero alam nyo ba, si Maria, siya ay isang birhen. Wala pa siya noong asawa dahil ang balak pa ni Maria at ng kanyang magiging asawang si Jose ay magpapakasal sila. Hindi pa siya nabubuntis. Pero ang sabi ng Anghel Gabriel, siya ay huwag matakot at mag-alala dahil ang Diyos na kanyang dinadalanginan ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin na mabuntis si Maria sa pamamagitan ng Holy Spirit. Si Maria ay ginamit lamang ng Diyos bilang instrumento na tuparin yung pangako ng Diyos sa mga anak ng Diyos na iligtas sila kay Satanas at sa impyerno dahil sa kasalanan. Kaya itong si Maria, nung siya ay natuwa at tinanggap ang pangako ng Diyos sa kanya na gawin siyang instrumento ng Diyos na ipanganak ang pangako ng Diyos na tagapagligtas na si Hesus Kristo, si Maria ay nilukuban ng banal na Espiritu ang kanyang tiyan, kaya naman siya ay nagdalang tao. At sino yung dinadala niyang tao? Walang iba kundi ang tagapagligtas ng mga anak ng Diyos kay Satanas sa impyerno dahil sa kasalanan, kundi siya si Jesus Christ. Kaya naman, alam niyo ba ang nangyari? Nung si Maria at saka si Jose ay naghanap
ng lugar ng panganganakan ni Maria, wala silang mahanap na kwarto. Bakit? Kasi puno na yung bahay panganakan. Kaya naman, itong si Maria at si Jose ay naghanap sila ng isang kular ng mga hayop. At doon ay ipinanganak ni Maria si Jesus na ating Panginoon at Diyos na tagapagligtas upang matupad ang pangako ng Diyos na sila ay magkaroon ng kaligtasan. At narinig ito ng mga pastol na ang magiging tagapagligtas nila ay papanganak na sa araw na ito ng Pasko. Kaya hinanap nila si Jesus na ipinanganak ni Maria doon sa sabsaban. At nakita ng mga pastol na mayroong malaking bituin na nagniningning tapat sa kular na pinanganakan ni Jesus Christ. Kaya nung nahanap ng mga tatlong pastol, si Jesus Christ na nandoon sa sabsaban kasama ang mga hayop, tuwang-tuwa sila dahil nakita na nila ang tunay na nakapagligtas nila bilang mga anak ng Diyos kay Satanas at sa impyerno dahil si Jesus Christ ay nandoon na, nakita na nila na nandoon na siya sa sabsaban. Kaya ang ginawa ng mga tatlong pastol, naghandog sila ng ginto at lira na mabangong pabango at higit sa lahat yung mira na nagsasamyong halimuyak para ang paghahandog nila ay magiging napaka-espesyal. Kaya naman mga bata ng Diyos, ang dahilan kung bakit ipinangako ng Diyos na darating si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng mga anak ng Diyos dahil si Jesus Christ lamang ang makakatalo kay Satanas, hindi tayo. Hindi si Maria, hindi si Jose, hindi ang mga pastol, hindi ang mga bata dahil wala silang power. Pero itong si Jesus Christ ay may power siya kasi hindi siya nagmula kay Adan at ni Eva na minanang original sin. Dahil si Jesus Christ nagmula sa Diyos Ama na nasa langit at ipinanganak lamang ni Maria sa pamamagitan ng power ng Holy Spirit. Kaya nung ipinanganak ni Maria si Jesus Christ, siya na ay may power. Kaya naman, siya lamang makakatalo kay Satan. Higit sa lahat kung bakit si Jesus Christ sa araw ng Pasko ay inaalala natin ang kanyang pagdating dahil si Jesus Christ yung nagtubos ng ating mga kasalanan. Kaya naman si Jesus Christ lamang ang makapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kasi si Jesus Christ wala siyang kasalanan dahil siya ay anak ng Diyos. Kaya kung tatanggapin natin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas, yung araw ng ating Pasko ay magiging espesyal dahil yung Pasko ay si Jesus Christ dumating dito sa mundo para una, iligtas tayo kay Satanas. Pangalawa, siya yung magbabayad ng ating mga kasalanan. Nang sa ganon, hindi tayo maging anak ni Satanas at makalaya kay Satanas maging sa impyerno. Kaya si Jesus Christ lamang ang pwedeng maging tagapagligtas natin. Pero alam nyo ba mga bata, si Jesus Christ nalulungkot siya sa mga katulad nating mga bata na anak ng Diyos dahil nakita niya na ang mundong ito, ang mga bata na anak ng Diyos, hindi nila naaalala na si Jesus Christ kung ano yung ginawa niya kay Satan na pagtalo at yung ginawa niya sa krus na pagkamatay para matubos ang ating kasalanan. Bakit? Kasi alam nyo ba bakit nalulungkot si Jesus Christ sa kanyang kaarawan ng Pasko? Dahil si Satanas ay ang mundong ito, yung mga bata at lahat ng mga tao ay ginawa niya silang mga alipin. Na ano? Na ang mga bata at mga tao ngayon sa mundong ito, pinalitan nila ang Pasko. Na ang dati ang Pasko, si Jesus Christ lamang ang binibigyan ng regalo, sinasamba at pinupuri siya at minamahal. Pero ang mga tao ngayon, pinalitan ni Satanas yung kanilang isip at puso, pati na rin yung kanilang kasiyahan. Saan? Kapag araw ng Pasko, binubulungan ni Satan ang isip ng mga bata at ng mga tao na ang Pasko ay araw na magbigayan ng regalo at pupunta sa ninong at ninang para humingi ng pamasko.
hindi na si Jesus Christ ang kanilang kasiyahan at hindi na rin si Jesus Christ ang naalala nila na may birthday. Kayong kaya mga bata anak ng Diyos, birthday ninyo, inimbitahan ninyo ang mga kaibigan ninyo, mga lolo, lula at mga kaibigan, pero hindi kayo ang may birthday ang binibigyan ng regalo, hindi ikaw ang kanilang pinuntahan doon, kundi sila lang na magkakasiyahan, magkakainan at magkikwentuhan. Pero ikaw na may birthday, hindi kanila pinapansin, hindi kanila binibigyan ng regalo. Anong mararamdaman mo kaya sa gagawin ng mga kaibigan mo at mga inimbitahan mo na mga pupunta sa birthday mo? Di ba malulungkot ka, masasaktan ka at magagalit ka sa kanila kasi birthday mo, pero sila ang nagbibigay ng regalo sa isa't isa, tapos sila pa yung nagkakasiyahan, nagkakainan. Ikaw na may birthday, hindi kanila binigyan ng regalo, hindi kanila pinapansin, hindi kanila sinasama sa kanilang kasiyahan. Kaya naman ganun ang nararamdaman ni Jesus Christ dahil si Satan naglagay sa isip at puso nila na imbes si Jesus Christ ang bigyan nila ng regalo, pasalamatan na purin sambahin si Jesus Christ, ay ang mga tao na binubulungan ni Satan ng isip at puso nila ay pinalitan ni Satan. Na sila na lang ang magkasiyahan at magpalitan ng regalo. Isa pa doon, mga bata ng Diyos, na si Satanas gumawa siya ng isang tao na papalit kay Jesus Christ bilang kanilang tagapagligtas. Dahil si Santa Claus kapag araw ng Pasko ay si Satan, nagpapanggap siya na si Santa Claus siya yung magbibigay ng pamasko ng kasiyahan sa mga tao. Tignan nyo, kapag araw ng Pasko, sakalang si Santa Claus lumilitaw. Bakit? Kasi si Satanas, ginagamit niya si Santa Claus na isang taong magpapasaya sa mga bata. Bakit? Kasi si Santa Claus nagbibigay ng regalo sa mga bata. Nagbibigay siya ng kasiyahan sa mga tao. Hindi na si Jesus Christ yung nabibigay ng kasiyahan at hindi na rin si Jesus Christ ang hinahanap ng mga bata na dasalan at kasiyahan, kundi si Santa Claus na. Alam niyo ba kung sino ang nasa likod ni Santa Claus? Walang iba kundi si Satanas. Bakit? Kasi gusto ni Satanas na si Santa Claus na ang hinahanap ng mga bata, hinahanap ng mga tao. Kasi si Santa Claus nagbibigay ng regalo, pero si Santa Claus, hindi naman kayo maililigtas kay Satanas. Hindi naman niya kayo maililigtas doon sa impyerno. At hindi rin si Santa Claus ang makapagpapatawad ng kasalanan ninyo dahil si Santa Claus, tao lang siya na sino ang nasa likod niya? Si Satanas. Kaya mga bata na anak ng Diyos, nalulungkot si Jesus kung hindi si Jesus Christ ang araw ng ating Pasko. Na dapat ang araw ng Pasko, si Jesus Christ dapat ang ating laging pinupuri, sinasamba at binigyan ng regalo. Kaya naman mga bata anak ng Diyos, kung makikita nyo si Jesus Christ, hindi lamang araw ng Pasko, dapat natin siyang bigyan ng regalo. Ang regalo na maibibigay natin kay Jesus Christ, hindi lang araw ng Pasko, kundi yung pupunta tayo ng simbahan araw-araw ng linggo para para purihin siya sa pamamagitan ng awit, ng pagsayaw, ng pagtugtog, higit sa lahat sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Si Jesus Christ, tuwang-tuwa siya. Hindi lang sa araw ng kanyang kaarawan ng Pasko, kundi araw-araw masaya si Jesus Christ dahil ang pagbibigay natin sa kanya ng regalo ay hindi tayo napapagod at nagsasawa na magpuri, magsamba at maghandog ng mga awit at sayaw sa Kanya. Kaya mga bata anak ng Diyos, ang araw ng Pasko ay araw para ibahagi ang gospel. Yun ang pinakamagandang regalo na gustong-gusto ni Jesus Christ na matanggap sa atin na na i-share ang gospel sa ating mga magulang, kapatid, kaibigan at lahat ng tao dahil pumunta dito si Jesus Christ para mailigtas tayo kay Satanas sa ating kasalanan at sa impyerno. At ganun din ang dapat nating regalo kay Jesus Christ na iligtas natin ang ating mga mama, papa, lulu, lola, kuya, ate, tito at tita, kaibigan at mga tao sa mundong ito sa pamamagitan ng pagbibigay na regalo kay Jesus Christ ang i-share ang gospel sa kanila. At pinakamahalaga mga bata na anak ng Diyos, kapag tayo
ay pupunta sa simbahan. Ang dapat nating gawin para kay Jesus upang sa kanyang birthday ng araw ng Pasko at araw ng Panginoon Sunday worship, wag nating kalilimutan ang ihanda ang ating mga offering. Kagaya ngayong linggo. Diba ang linggo ay araw ng ating Panginoong Jesus Christ? Kapag araw ng ating Panginoong Jesus Christ, bago pa mag-araw ng Panginoon ng Sunday, mayroon na dapat tayong hinahandang offering para mag-thank you kay Lord Jesus Christ dahil siya yung dumating sa mundo para iligtas tayo kay Satan at sa impyerno. Kaya naman, kapag mayroon tayong offering na ibibigay kay Lord Jesus Christ, anong mararamdaman niya sa atin? Tuwang-tuwa siya kasi nakita at tinanggap niya yung pagmamahal at pasasalamat natin kay Jesus Christ na siya yung ating tagapagligtas. Kaya naman, mga bata na anak ng Diyos, ang araw ng Pasko ay araw kung saan dumating si Jesus Christ sa mundo para iligtas tayo kay Satanas sa ating mga kasalanan na papunta sa impyerno at higit sa lahat upang si Jesus Christ ay palagi nating kasama dahil si Jesus Christ nasaan siya? Nasa ating mga puso. Kaya naman, saan man tayo pumunta, pinaka maganda natin gawin na maibibigay na regalo kay Jesus Christ ay i-share ang gospel sa ating mama, papa, kuya, ate, at lahat ng mga kaibigan natin. Nang sa ganon, ang araw ng Pasko at araw ng ating Panginoon ay magiging masaya. Tama ba mga bata? Sabihin natin nga kay Lord Jesus Christ ng Happy Birthday, Jesus Christ! Ready go! Happy Birthday, Jesus Christ! Amen! At sabihin nga natin muli kay Jesus Christ ng I love you, Jesus Christ! I love you, Jesus Christ! Tayo ngayon pumikit at manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po na kayo ay pumunta dito sa mundo para po kami iligtas kay Satanas at bigyan mo po kami ng buhay na malayo sa anumang mga kasalanan na gawa ni Satan sa amin. Lord, patawarin niyo po kami kung ang buhay namin ay hindi namin na ibibigay sa inyo ang papuri at pasasalamat. At kung kami man po ay nagkasala sa isip, salita at sa gawa, humingi po kami sa inyo ng kapatawaran. Lord Jesus, hindi lamang po ngayong araw ng Pasko, kami po ay pupunta ng magsimba para magbigay ng pasasalamat na umawit at magpuri sa inyo. Hindi lamang po, Panginoong Jesus Christ, na araw ng Pasko, kami ay mag-share ng gospel sa mga kaibigan namin. Hindi lamang po araw ng Pasko, magbibigay kami ng Christmas offering namin kay Jesus Christ bilang aming regalo, kundi araw-araw, linggo-linggo, ay pupunta kami sa simbahan para magbigay ng pasasalamat sa kaligtasan na binigay mo sa amin at maghahanda ng Christmas offering, loving offering namin kay Jesus Christ bilang aming pasasalamat. Higit sa lahat, saan man kami pumunta, sino man yung mga tao na aming makikita, isi-share namin si Jesus Christ sa kanila. Palayasin mo si Satan na manggugulo sa amin upang hindi namin magawa ang nais mo. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name I pray. Amen! Ngayong mga bata ng Diyos, tandaan nyo palagi na ang araw ng Pasko, araw na dumating si Jesus Christ sa mundo upang iligtas tayo kay Satan, palayain tayo sa ating kasalanan na hindi tayo mapunta sa impyerno at higit sa lahat, para makasama natin palagi si Jesus Christ dahil nasa puso na natin siya. Saan man tayo pumunta, i-share natin ang gospel sa ating mama, papa, kuya, ate at mga kaibigan. Yun ang best nating regalo kay Jesus Christ sa araw ng kanyang birthday. Kaya ang Pasko ay araw-araw dahil si Jesus Christ, araw-araw natin siyang kasama dahil nandito siya sa ating puso. Kaya sabihin nga natin ng sigaw na ako, anak ng Diyos. Ready go! Ako, anak ng Diyos. Bye-bye! Na-bless ba kayo sa ating mensahe ng Panginoon, mga anak ng Diyos? Ganon, magbibigay naman tayo ng pasasalamat kay God ang magbigay ng ating mga offering. Let's sing! Magbigay tayo! Hallelujah!
i-bless niyo po ang mga batang nagbigay ka ng offering. I-bless niyo rin po ang mga batang hindi nakapagbigay ka. Sa susunod po nakapagbigay ka. Maraming salamat po kay Pastor Pwede na nagbibigay kaalaman po about sa mga words of God. Nagbibigay natin. Amen. Let's sing, give thanks. Give thanks. Give us grateful. Give thanks. The Lord. Give thanks. Because His season is us. Lord, maraming salamat po na kayo po ay pumunta dito sa mundo upang matupad po ang kalooban ng Diyos na kami po ay maligtas sa aming mga kasalanan at kami po ay makasama namin kayo, higit sa lahat ang malayo kami kay Satan. Na ang araw ng Pasko ay si Jesus Christ ay pumunta dito sa mundo para po kami ay hanapin at ligtas sa amin pong mga kasalanan kay Satan. Pagpalain niyo po ang mga bata na anak ng Diyos na itong Christmas na ito ay si Jesus Christ ang mabigyan nila ng papuri, ma-share nila ang gospel sa kanilang mga magulang, kaibigan at mga kapatid. Saan man sila pumunta, palaging si Jesus Christ ang magandang balita ang kanilang may babahagi sa kanilang buhay. In Jesus' name we pray. Amen. It's in yes, Lord.